We're here. Saad ni Liam nang makarating na sila sa harapan ng hotel. Nagbuga ng hangin si Ashley habang nakatingin sa kumikislap na liwanag ng Seraya. Hindi siya takot sa maaaring mangyari ngayong gabi sa kanya, kundi sa muling pagkikita nila ng kanyang ama. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng paligid. Marami na ang nagsidatingan ng mga bisita. Halos lahat sa kanila ay hindi niya kilala. May mangilan-ngilan na nakilala na niya noon pa dahil business partner ito ng kanyang ama na ngayon ang tiyuhin na niya. Nakita niyang halos lahat ng mga bisita ay mga socialites. Kung hindi siya nagkakamali, mga kilala ang mga yun ni Ana. Binalingan niya si Liam. Umarko ang isang kilay niya nang makita ang klase ng mga titig nito sa kanya. Kapag mga ganito na ang mga titig ni Liam sa kanya, napapalakas na ang kabog sa dibdib niya lalo pa at bumaba na naman ang tingin nito sa mga labi niya. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala muli sa labi nito. You look stunning tonight, my little wife. Halata ang paghanga at pagmamalaki sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ramdam niya ang pamumula ng muka dahil sa papuri nito sa kanya. Tumiwas siya ng tingin upang matakpan ang kabang nararamdaman niya sa loob ng dibdib. Ako na muna papasok sa loob. Wika niya. No, sabay na tayo. Agad napigil nito sa kanyang kamay nang bubuksan na sana niya ang pinto. Direktang tiningnan niya ito sa mga mata. Liam, hindi pwede. Remember, sikreto lang tong kasal natin. Kaya wag kang ano dyan. Mahirap na kapag chinismis tayo. Gayong alam ng lahat na kay Tala ka ikakasal. Ayoko ng iskandalo. Nakamot ni Liam ang ulo. Wala siyang magagawa. Kailangan na yata niyang i-announce sa publiko na hindi siya magpapakasal kay Tala. Kaya lang ang mami niya ang inaalala niya. In the first place, hindi naman siya ang nagpa-announce ng kasal na yun, kundi ang mami niya. At pamilya ni Tala. Hanggang tingin na lamang siya sa asawa niya nang lumabas na ito ng kanyang sasakyan. Nagpakawala na lang siya ng buntong hininga at tinawagan si Brian. Nahanda mo na ba mga tauhan? Yes, boss. Andiyan lang sila nagmamasid sa tabi-tabi. Sagot agad nito saka nagtanong. Boss, kasama mo ba ngayon ang asawa mo? At bakit ka interesado kung sino ang asawa ko? Iritadong tanong niya rito. Naghanap ng palusot si Brian. Kasi boss, di ba, gusto mong walang mangyaring masama sa kanya. Paano namin siya mapoprotektahan kung hindi namin alam kung sino siya? Akala ko ba nagmamasid kayo sa paligid mula pa kanina? Bakit hindi mo nakita kung sino ang asawa ko? Balik tanong niya rito, dahilan upang tumahimik ito. Alam na niya kung bakit. Malamang hindi ito makapaniwala na si Ashley ang ibig niyang sabihin na asawa niya. Si Ma'am Ashley, boss? Ibig sabihin nagpakasal na kayong dalawa? Bakasang hindi makapaniwala sa boses nito. Itigil mo yung bibig mo kung ayaw mo matikman ang kamao ko. Agad na pigil niya sa bunganga nito. Grabe ka, boss. Talagang matinig ka sa mga babae. Wala talaga makahindi sa iyo eh. Lihim na nakangiti si Liam dahil sa sinabi ni Brian. Sa totoo lang kay Ashley lang siya medyo nahirapan. Marami pa siyang ek-ek na nalalaman para lang pumayag ito. Kung hindi lang sa mga anak nila, hindi pa niya ito mapapapayag. Pero gagawin niya ang lahat upang mahulog ang loob dito sa kanya. Nakita niyo na ba si Mr. Johnson? Tanong niya kay Brian. Siya ang minaman-mana namin, boss, mula pa kanina. Pagdating namin. Sagot rin ito. Sige, bigyan mo ako ng update kaagad kapag nakita niyo siya. Utos niya. Saka pinatay na ang tawag at inayos ang sarili bago lumabas ang kanyang kotse. Samantalang pagpasok ni Ashley sa loob ng malaking function hall kung saan gaganapin ang kanyang welcome party, agad siyang sinalubong ng kanyang ama sa entrance pa lang. Sandali pa siyang na-froze mula sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ito. Parang kailan lang halos pumuti ng lahat ang buhok nito. Ashley, anak, mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko para sa'yo. Akala ko hindi ka darating. Maluha-luha siyang niyakap nito. Matagal siyang hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Hindi pa ma-absorb ng sistema niya ang muling pagkikita nila ng kanyang kinalakihang ama. Sa totoo lang namimiss na niya rin ito. Ang kinalakihan niyang ama ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat upang mapasaya lamang ito. Pero hindi niya inaasahan na aabusuhin yun ng kapatid niyang si Ana at ang ina nitong si Layla. Gumanti na rin siya ng yakap rito dahil alam niyang ito lang ang naging totoo sa kanya. Dad, pigil ang luha niya na tinawag ito, dahilan upang lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. I'm sorry anak, imbis na tulungan kita, ako pang nagtulak sa iyo upang makulong. Galit ako ng mga panahon na yun. Pakiramdam ko kasi hindi ko ginagampanan na maayos ang tungkulin ko sa iyo. Iniwan ka sa akin ng daddy mo
at hindi man lang kita nagawang protektahan. Sa halip ako pa nagdagdag ng pahirap sa'yo. Nakita niyang nagpahid dito ng luha nang kumalas ito sa kanya. Matagal na yung tapos, Dad. Kalimutan na natin nangyari. Wika niya sa ama. Bakit nga pala kayo naghanda ng ganito ka-engrande na welcome party para sa akin? Hindi niyo naman ako ginaganito noon. Nakangiting tanong niya habang naglalakad sila. Gusto ko kasing bumawi, anak. Isa pa, suggestion to ng kapatid mo. Nabigyan ka ng welcome party. At naisip ko na wala namang masama dahil pagkakataon ko na rin to upang makabawi. Ibig sabihin, pakanato ni Ana? Sa loob-loob niya. Dinala siya ng ama sa lunch area ng hotel. Hindi pa naman nagsisimula ang pa-welcome party para sa kanya kaya in-enjoy muna nila ang pag-uusap nila sa isa't isa. Relax siyang umupo sa couch, ganon rin ng kanyang ama. Dumalang waiter at hinatiran sila ng may inom. Kinuha niya ang wine na inabot sa kanya ng waiter. Akmang iinumin na niya ito nang biglang may humablot ng wine na yun at pinalitan ng juice. Umangat siya ng muka para lang makita si Liam na pilyong nakangiti sa kanya. Tinapunan niya ito ng makahulugang tingin. Anong gustong palabasin ng lalaking ito? Ang ipangalandakan sa lahat ng nandito? Lalo na sa harapan ng kanyang ama na mag-asawa sila? Prente rin itong umupo sa tabi niya at ipinatong ang mahabang kamay nito sa likuran ng upuan niya. Kaya nagmukha itong nakakbay ngayon sa kanya. Palihim niyang kinurot ang kagiliran nito upang umayos ang upo. Nagtataka na ang mga mata ng kanyang daddy habang nakatingin sa kanila. Ngunit parang sinadya pa ni Liam na lalong pagdikitin ang gilid ng mga katawan nila. Nice to meet you, Mr. Maranan. Nagunat ng kamay si Liam at nakipagkamay kay Arjo. Malahapad naman ang ngiti na pinakawalan ni Arjo at excited na inabot ang kamay ni Liam. Para bang napakaswerte nito na nagkaroon siya ng bisita na tulad ni Liam. Lumingon siya at nakita niya ang maraming mapanghusgang mata na nakatingin ngayon sa kanila. Ilang sandali pa unti-unti nang lumapit ang iba pang mga negosyante na nais ring makipagkaibigan kay Liam. Para sa kanila, swerte na naimbitahan sila ng mga ganitong pagtitipon sapagkat hindi nila inaasahan na isa sa mga bisita si Liam Castillo. Nakita niyang proud ang kanyang ama dahil sa pagdating ni Liam at nahulaan niya kung bakit ito nandito ngayon dahil ito sa kanyang pamangkin na si Ashley. He's here. Nanayo ang balahibo niya dahil sa bigla ang pagbulong ni Liam sa tainga niya. Umangat siya ng mukha para lang makita kung sino ang ibig nitong sabihin. Si Kevin. Umupo na rin ito sa kabilang couch sa harapan nila, bit-bit ang wine nito. Pansamantala itong sumusulyap sa gawin nila at nahuli niya na matalim itong nakikipagtitigan kay Liam. Agad siyang nakaramdam ng kaba nang makitang tumayo si Kevin at saka naman sumunod si Liam rito. Susundan na rin sana niyang dalawa ngunit natigilan siya nang marinig niya ang pangalan niya na tinatawag si entablado. Hindi matiis ni Liam ang sarili na hindi makausap ni Kevin ng lalaki sa lalaki. Sinabi ng tauhan niya na panay pa rin ang sunod nito sa asawa niya at naiinis siya sa tuwing naiisip na lumalapit ito sa asawa niya. Ang kaninang malalaking hakbang niya, unti-unti na dahan-dahan nang makita si Kevin na nakatalikod sa kanya. Habang nakaupo ito sa harapan ng bar counter at umorder ng wine. Umupo na rin siya sa upuan katabi nito habang bitbit pa rin ang wine ni Ashley na pinalitan niya ng juice kanina. At yun na lang ang ininom niya. Wala naman siyang planong magpakalasing ngayong gabi dahil kasama niya ang asawa niya. Why are you here, Mr. Castillo? Tanong ni Kevin na hindi pa rin tumitingin sa kanya at patuloy lang sa pag-inom ng wine. Naramdaman nito ang presensya niya. To look after my wife. Halata ang pagiging dominante sa boses niya. Nakita niyang natigilan si Kevin, ngunit saglit lang. Umarko pa itaas ang labi nito, tila isang katatawanan ang sinabi niya para rito. She's not yours. Walang takot ang sagot nito nang hindi pa rin lumilingon sa kanya. You're wrong, she's mine. Ganting sagot niya rito. Halata ang nagbabanta sa boses niya. Dahilan upang lingunin siya nito. Love her, and I'm willing to risk everything to win her back. Pag-amin nito sa kanya na nagpainit ang ulo niya. Sorry for your loss, but she's mine alone. May pagmamalaki niyang sagot. Nakita niya ang pagguhit ng pait sa mukha ni Kevin. You're getting married. Mahina ngunit madiin nitong sagot sa kanya na ang ibig sabihin ay ang pagpapakasal niya kay Tala. You're married too, so stay away from her. Sagot niya at nakipagtagisan din ang tingin kay Kevin. Alam niyang kasal na rin ito kay Ana. What if I do not want to? Halata na walang planong sumuko si Kevin sa pagkuha kay Ashley.
Then, puksain mo muna ako bago mo siya makuha. Halata ang galit sa boses niya. Tumayo ito at galit na sininghalan siya. She's not your wife! Tumayo rin siya, tumarap rito. Mas mataas siya kay Kevin at nagbigay yun ng mensahe na mas makapangyarihan siya kaysa rito. She's the only woman I married! Umikting ang panga niya at binalandra sa mukha nito ang singsing na kanyang suot sa daliri. It was only her and no one else. Dagdag na sinabi niya upang ipamukha kay Kevin na wala na siyang ibang babaeng pinakasalan kundi si Ashley lamang. Nakita niyang natigilan ito nang makita ang wedding ring na suot niya. Ngunit nakipagtagisan pa rin ito ng tingin sa kanya, kaya muli siyang nagbanta. Stay away from my wife! Tinungga muna niya ang baso ng wine na bitbit niya kanina at pabagsak na nilagay yon sa bar counter. Tinapunan muna niya ng matalim na tingin si Kevin bago tinalikuran ito at bumalik sa loob upang hanapin ang asawa niya. Please join me in welcoming tonight's most distinguished visitor, whom I will now invite to the stage. One of the most well-known faces in the country, Miss Tala Mendez. Napatigil bigla si Liam sa kanyang paglalakad nang marinig ang pagtawag ng host sa pangalan ni Tala. Agad siyang kinabahan. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Tanong niya sa sarili. Natakot siya na maging dahilan na naman ito ng pag-aaway nila ng kanyang asawa. Nagkadikit ang dalawang kilay ni Ashley nang marinig ang pagtawag ng host. Kasalukuyan siyang nakaupo sa itaas ng stage. Ayon sa nabasa niyang program, ang kanyang ama dapat ang magbibigay ng welcoming remarks. Ngunit bakit si Tala ang tinawag ng host? Gayong hindi naman ito kasapi ng pamilya. Ana, paano si Tala Mendez ang nagsasalita ng welcome remarks? Hindi may pinta ang mukha ni Arjo na binalingan si Ana. Matagal niya niyang kinakabisado ang sasabihin sana para kay Ashley sa pag-aakalang siya ang magsasalita sa opening. Ngunit hindi niya inaasahan na nagiba ang flow ng program. Daddy, inibitahan ko si Tala Mendez. Nakakahiya naman na hindi siya mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa harapan. Sa ginawa ko, mas lalo tayong hahangaan ng mga kakilala natin sa negosyo dahil nagawa kong imbitahan ang international model. Hindi biro ang TF ni Tala, Dad. Ngunit tayo, hinayaan niyang pumunta sa event natin ng libre. Kaya dapat lang na ilagay natin siya sa pinaka-spotlight ngayong gabi. Isa pa, narinig ko nandito raw ang fiancé niyang si Liam Castillo. Hindi mo ba napansin kung bakit nandito ngayon ang CEO ng Cast Group? Dahil yun kay Tala Mendez. Nakikiayon sa atin ng panahon, Dad. Bakas ang excitement sa mukha ni Ana habang nagpapaliwanag sa kanyang ama. Pero anak, para kay Ashley ang welcome party na to. Ang gusto ko lang sanang imbitahan ang mga nalalapit niyang kaibigan at kapartner natin sa negosyo. Ngunit kahit isa, wala man lang akong nakitang kaibigan niya rito. Paano natin mapasaya ang kapatid mo ngayong gabi? Lihim na nainis si Ana dahil sa tinura ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi siya nagpahalata. Kailangan niya magmukhang mabait sa paningin nito. Dad, actually, ayaw ng mga kaibigan ni Ashley na pumunta. Matagal na raw naputol ang kanilang ugnayan. Simula nang malaman nilang nakulong si Ashley. Nakakahiya naman kung walang dadalo kaya mga kaibigan ko na lang naisipan kong imbitahan. Binalingan ni Arjo si Ashley habang nakaupo sa gitna ng itaas ng stage. Nagbugas siya ng hangin. Babawi na lang siya after magsalita ni Tala. Sabihin mo sa host, ako ang tatawagan niya after magsalita ni Tala. Utos niya kay Ana at bumalik na lang sa pagupo. Sure, Dad. Sumang-ayon lang siya sa ama ngunit alam niyang hindi na mangyayari yon dahil uubusin ni Tala ang gabing ito upang pahiyain si Ashley. Prente siyang umupo sa gilid ng ama. Ngayon palang excited na siya sa mga kaabang-abang na mangyayari. I'm delighted and told to make some opening words this evening. You may wonder why I'm the one of the speakers when I'm not a family member. I met Ashley Moranen because she is a business consultant at Gas Group, and it's no secret to any of you that I'm marrying CEO Liam Castillo. I wouldn't have known Ashley if I hadn't noticed her constantly trailing my fiancé. Naturally, I sought to understand her because she's a consultant for a future husband's company. But I recently became more acquainted with her after discovering she was flirting with my fiancé. Liam said I should understand him because I'm the one he wishes to marry. And Ashley is just one of his playthings. Stop him, Ana! This was the night I planned to make amends with Ashley. Dad, wala akong alam sa sinasabi niya. Okay, sige. Ibaling na lang natin ang atensyon ng mga tao sa mga childhood memories ni Ashley na kasama niya tayo. Sa kanya sinenyasan ng operator na simulan na ang dapat ipalabas.
Kaya habang nagsasalita si Tala, bigla namang lumabas sa screen monitor ang childhood photos ni Ashley. Napahanga naman ang lahat ng mga bisita sa angking ganda ni Ashley kahit noong maliit pa siya. Makikita na kaagad ang pagiging half Filipino and half American niyang mukha. Bata pa lang siya, ang mga namumungay niyang mga mata na akala mo'y laging inaantok ang siyang nagpasilay ng mga ngiti ni Liam habang pinapanood ito. Ang mga ngiti nito, kapag nakatingin sa'yo, hindi mo magawang magalit. Dahil kaya niyang palambutin kahit gaano pa kabato ang puso mo. Aaminin niyang tinamaan ang pusong bato niya dahil dito. Napalis ang ngiti sa labi niya kasabay ng mga bulong-bulungan ng mga bisita. Nang makita si Ashley na nasa kama, habang kasama niya matandang lalaki na kung hindi siya nagkakamali ay si Mr. Johnson. Nakita na niya ito noon, kaya kilalang kilala niya ang lalaki. Makikitang hinayaan lang ni Ashley ang matanda sa ginagawa nito sa kanya. Nakuyom ni Liam ang kamao. Umakyat ang init ng dugo niya. Bakit naisipan ng mga ito na ipalabas ang ganitong mapait na karanasan ng asawa niya? As he was about to go, upang puntahan ang sinumang operator na may lakas loob upang ipalabas ang lihim ng asawa niya, agad naman siyang natigilan dahil nag-iba ang palabas. Pinalitan nito ng mga eksena ni na Kevin at Anna, habang may ginagawa na pagpapaligaya sa isa't isa. Kahit sabihin na mag-asawa nga mga ito ngayon, nakakahiya pa rin na makita ng lahat ang mga ganitong eksena. What's the meaning of this? Tarantang sinanyasan niya ng operator na inutusan niya upang ihinto ang palabas. Hindi niya pinansin ang mga pagdududa ng kanyang ama habang tinatanong siya. Gusto niyang umiyak dahil hindi man lang siya pinansin ng operator. Bagkus nagpatuloy pa rin sa paglabas sa screen monitor ang video nila ni Kevin at mas lalong palakas ng palakas ang mga ingay nilang dalawa. Hindi mo kailangan magmakaawa kay Ashley upang ibigay sa iyo ang pagkababae niya. Kayang-kaya kitang paligayahin. Sa mga oras na to, nagdarasal na si Ashley na sana mabiyak na ang sahig na kinatatayuan niya upang tuluyan na siyang lamunin ng lupa. Hiyang-hiya siya sa mga kakaibang tingin ng mga bisita sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng dasal niya nang biglang may sumakal sa leeg niya. Halos kapusan siya ng hangin nang makita ang nagdidilim na anyo ni Kevin habang nakatitig sa harapan niya. Is this another one of your tricks, Anna? Ramdam niya ang sobrang galit sa anyo nito. Nakita niya ang pagtigas ng muscles na panga nito. Animo gusto siya nitong lamunin ng buhay. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Halos mag-violet na ang kulay ng mukha ni Anna dahil sa pagkasakal ni Kevin. Kevin, stop! Galit na tinanggal ni Arjo ang kami ni Kevin sa leg ni Anna, kaya nabitawan niya ito. Gayon pa man nanatili pa rin nakaigting ang mga panga nito, tila hindi satisfied sa ginawa niyang pagsakal kay Anna. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Singhal ni Arjo. Hindi niya inaasahan na ang plano niyang makabawi kay Ashley sa lahat ng mga pagkukulang niya ay nauwi sa kahihiyan ng kanyang pamilya. Nahati na ngayon ang atensyon ng mga bisita. Ang iba na nanatiling nanonood ng video ni Anna at Kevin na tila naubos na ang lahat ng silid sa iba't ibang posisyon. Ang iba naman, nanonood kung paano sakalin ni Kevin ang kanyang asawa. I'm done with you, Anna! Kuyom ang kamao ni Kevin at tinapunan muna nang nagbabagang tingin si Anna bago niya ito iniwan. Galit na sinuntok ni Kevin ang lalaking nahuli niya na siyang nagpalabas ng video nila ni Anna. Sir, sandali! Pigil ng lalaki habang punas ang dugo na pumutok niyang labi. Dulot ng suntok ni Kevin. Nang makita siya ng mga gwardya na akmang susuntukin muli ang lalaki, agad siya ng mga ito na pinigilan. Sir, pagpaumanin niyo na po ang nangyari. Wika ng lalaki nang makatayo na ito at humarap sa kanya. Paumanhin? Pwerasahan siyang nagpumiglas mula sa pagkakahawak ng 3 gwardya sa kanya at itinaas ang bandang dibdib ng damit ng lalaki. Sabihin mo! Sino nag-utos sa'yo na ipalabas ang mga videos na yon? Ha? Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinataas ang katawan ng lalaki. Bagamat payat ang pangangatawan nito, kaya sisiw lang sa kanya na iangat ang mga paa nito mula sa sahig. Sir, gumanti lang po ang boss ko sa asawa niyo. Pag-amin ng lalaki, dahilan upang magsalubong ang 2 kilay niya. Gumanti? Takang tanong niya rito. Nakita niya itong magkasunod na tumango. Opo, sir. Nalaman kasi ni boss na sinet up siya ng asawa niyo sa event na to. Kaya gumanti siya. Binalitan ko raw ang flash drive na nakasaksak sa computer. Binitiwan niya ang payat na lalaki at tinanong. Sino boss mo?
Yumuko ang lalaki, tila nag-iisip pa kung aaminin o hindi. Sumagot ka! Singhal niya rito. Akmang susuntukin na naman niya ito nang agad itong sumagot. Ang bago may-ari ng Seraya Hotel, sir. Gustong umiyak ng lalaki dahil sa pag-amin niya. Nagtaka si Kevin. Paano naging kalaban ni Ana ang may-ari ng Seraya Hotel? Kung kalaban niya ito, kaya hindi na siya rito nag-book ng event para kay Ashley. Namewang siya na tiningnan ng lalaki. Sino ang may-ari ng Seraya Hotel? Sir. Sino ang boss mo? Galit niyang sinigawan ito. Si Ma'am. Ashley Maranan po, sir. What? Hindi makapaniwala si Kevin dahil sa narinig. Si Ashley? Muling tanong nito. Tila gustong maniwala na nabingi lang siya. Ngunit nang makita ang sunod-sunod na pagtangon nito, ay kumpirmasyon na totoong sinabi nito. Si Ashley ang bagong may-ari ng Seraya Hotel. Ganun ba kayaman si Ashley?